Ano ang national sport ng Pilipinas? Sipa, basketball, bilyar, chismis. Nako, ano na tayo dyan? Exempted na tayo dyan, Manong Ted. Kung usapin lang ng pinakamatagal at ang kahandaang ipagpalit ang kinabukasan at dangal ng pamilya para lamang sa laro at sa pusta, walang duda, ang ating pambansang sport ay sabong. Hindi natin alam, walang eksaktong tala kung kailan at saan unang nauso sa ating kasaysayan ng mundo ang salpukan ng mga manok. Pero may mga tala na meron na raw noon pa mga panahon ng sinaunang mga Grego. Pero sa Pilipinas, mga kapatid, isa lang ang sigurado. Mas nauna pa tayong sumamba sa Kristo sa sabungan bago dumating ang relihiyon ng Kristyanismo. Gaano katagal? Nung dumating sila Magellan sa Pilipinas noong 1521 sa tala ng Italianong kasama sa biyahe nila na si Antonio Pigafetta, meron na siyang tala na sila'y nakakita ng mga katutubo na nagpupustahan sa mga sagupaan ng mga tandang. Sa English, cockfight. Bastos ka! Cockfight. Dumi-dumi mo! Pero bakit nga ba maraming nakuhumaling sa dalawang manok na nagpapatayan at nagtutukaan? I'm sure hindi lang dahil sa taya. Natanggalin mo ang aspekto ng sugal, abay marami magtatanggol at magpapatunay sa kadakilaan ng sabong. Dahil ano man ang sabihin mo sa persepsyon sa sabong ngayon, nung araw daw, ito ay tinatawag na the sport of kings. The sport of kings. Ika nga ng mga Pranses. Ayon naman sa tinuturing na the Dean of Philippine Cockfighting na si Jorge Araneta, the noblest of sports. At sinabi rin daw dati ni Alejandro Roses, ang dating Education Secretary at National Artist for Literature, kung nais mo raw makakita ng mga tapat at maayos na kausap ng mga Pilipino, huwag ka raw pumunta sa Malacanang o Kongreso. Ang dapat mo lang daw puntahan ay sabungan. Dahil ang diwa daw ng sabong ay ang pagiging maginoo, gentleman, na may isang salita. Pag tumaya ka raw sa Kristo na laway lang ang kasunduan, walang kontrata, walang resibo, abay word of honor lang. Pagpapasensya, disiplina, fair play, katapatan. Yun nga lang, hindi ganyan ang tingin sa ibang bansa. Gaya na lang sa UK, no, sa Britanya. Since 1835 pa ipinagbabawal ang pagsasabong. At lalo na para sa maraming mga bansa sa kanluran, ito raw ay isang anyo ng animal cruelty. At sa US, illegal din daw sa lahat ng states. Kasama dyan ang Puerto Rico. Pero mga kapatid, ang mga dakilang amang nagtatag ng US of A, gaya nila George Washington at Thomas Jefferson, ay mga sabongero din. Katawa-tawa lang kung iisipin na noong 1872, ang manok pang sabong dapat ang magiging official national bird ng Amerika. Dahil nung nagbotohan ng Founding Fathers, ay tinalo ng bald eagle, agila, ang game cock ng isang boto lamang. Kaya kalokohan na ang pambansang ibon ng ating bansa ay ang Philippine Eagle. Kung titingnan kung paano natin tinatrato yan, malapit nang maubos ang bilang at ginagamit lang na pang target practice. Pero sa kabilang banda, tingnan naman na lang kung paano alagaan at himas-himasi ng mga sabongero ang kanilang mga tandang. Pero mga kapatid, noong 2022 may 30 sabongero na bigla na lang nawala at naging paksa pa nga ng pagdinig sa Senado.
At doon ay biglang nakita natin ang madilim na mukha ng larong ito. At may kinalaman dyan ang ating kwento, mga kapatid. Atin na pong simulan ang isang kwentong sinulat ni Orly Aquino. Ito na, mga kapatid, ang Talpakan ng Kapalaran. Jack! Bakit? Ba't kita dinukot at dinala sa abandonadong bodegang to, Mulong? Ha? Halika! Ang lakas ng loob mong mangutang kay Boss Dante ng pampusta mo sa sabong, di mo naman pala kaya magbayad? Pinangakuan mo lang ang amo ko pagkatapos tinakbuhan mo na? Pinagtaguan? Balasubas ka! Wala akong balak takbuhan ang utang ko sa amo mo. Nagkataon lang na nagkasunod-sunod ang talo ko sa sabungan. Kaya di ako nakatupad sa pangako kong magbabayad kay Boss Dante. Malas mo. Sa lahat ng ayaw ng amo ko, yung niloloko siya. Kaya pinadukot ka niya sa akin para turuan ka ng leksyon. Dante, maawa ka sa akin. Hirap na ako sa pagbugbog ng tauhan mo. Pakawalan niyo na ako para mo naawa. Maawa ako sa'yo, Mulong. Pero kasalanan mo rin kaya ipinadukot kita at pinagulpi sa driver bodyguard ko. At ikinulong sa bodegang to. Kasalanan mo rin. Kaya mapapadali ang buhay mo. Wag, Boss Dante! 3 ang mga anak ko! Walang trabaho ang asawa ko! At ako lang inaasahan nila! Kawawa ang pamilya ko pag nawala ako! Alam mo, naaawa naman ako sa pamilya mo. Pero, paano naman yung atraso mo sa akin? Gagawa ako ng paraan. Mangungutang ako kahit kanino. Magsasala na kahit ano. Makabayad lang ako kahit papaano sa utang ko sa inyo. Hindi na ako naniniwala sa sinasabi mo. Sisiguruhin ko na makakabayad ako sa inyo sa lalong madaling panahon, Boss Dante. Pangako yan. Pag di ako nakatupad, gawin mo na sa akin ang lahat ng gusto mo. Pero pakiusap, bigyan mo pa ako na isang pagkakataon. Mawa ka sa akin, ayoko pa mamatay. Buti, Boss Dante. Natuto si Mulong. Di na niya ikinanta kung sino dumukot sa kanya. At unti-unti pa niyang binabayaran ang atraso niya sa'yo. Di ko na problema hungas na yon, Jack. Kung di niya ginawa yun, sa susunod na ipatrabaho mo siya sa akin, di na siya makakauwi ng buhay sa pamilya niya. Alam mo, si Merle ang problema ko. Merle? Yung GRO na star dancer sa bar na to. Alam mo namang kursunada ko siya kaya madalas ko siyang tinitable. Ang kaso, pagpasok natin dito, may katable na siyang iba. Hindi problema yan, boss. Walang trouble, Jack, ha? Akong bahala, boss. Merle, lipat ka muna sa table ni Boss Dante, oh. Pwede ba? May kausap ako, Jack. Ay, teka. Namumukhaan ko yata yung katable mo, ah. Ha? Kilala mo ba si Elmo? Isa siya sa madalas kong makapustahan sa sabungan. Madalas nga tayo magkapustahan sa sabong. Pero ngayon, di ko lang nalaman na Jack pala ang pangalan mo. Akalain mo, dito pa tayo nagkakilala. Elmo, pamilyar din sa'yo si Boss Dante, di ba? Boss Dante? Yung amo ko. Ang financer ko sa sabong na kasama ko rito ngayon at naroon sa dulong mesa.
gusto niyang i-table si Merle eh. Kaya baka naman pwedeng ipaubaya mo na yung GRO na yan sa amo ko. Pag hindi ay ano? Eh, magkakahiyaan tayo, Elmo. Magkakagulo tayo dito. Okay na, Boss Dante. Ano okay, Jack? Te-table na sa'yo si Merle. Eh, may ka-table pa siya eh. Lalapit na siya rito. May pag-uusapan lang daw sila sandali ni Elmo. Elmo? Yung dinatan nating ka-table ni Merle na gaya rin nating madalas na laman ng sabungan? Sabungero't sugarol rin pala yung karibal ko kay Merle. Oo, pero pipitsugin at ordinaryong sabungero lang yan si Elmo. At madaling sindakin. Kaya nagparaya agad ng pakiusapan ko. Jack, wala kang problema, boss. Kahit maging karibal mo si Elmo, sisiw lang siya kung ikukumpara sa'yo. Ano naman ang laban ng isang pipitsuging sabungero sa kaya mong big time financer sa sabungan? Merle, ba't inihatid mo pa ako hanggang dito sa labas ng bar? Nakakahiya sa'yo, Elmo. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Nag-uusap pa tayo eh. Te-table na ako sa'yo. Wala namang problema sa akin yun. Kung di ka lang nagparaya, hindi ako papayag sa pakiusap ng Jack na yon. Pinagbigyan ko ang pakiusap niya dahil madalas kaming magkapustahan sa sabungan. May pagka-presko at pagkabastos ang driver bodyguard na yon. Pero big time financer sa sabong ang kanyang amo. Nasukoy mo palang customer. Madalas ko ang maging customer si Dante. O siya, sikasuin mo na siya. Oh, paano ka? Saka na tayo mag-usap. Okay lang sa'yo? Oo, okay lang. Ikaw pa. Unahin mo muna ang trabaho mo. Sige. O ano, puntahan mo na ang amo ni Jack. Kilala kong galante yun. Malamang, bigyan ka niya ng malaking tip. Merle, para sa'yo. Ang laking halaga nito, Dante. Higit pa rin ang mapapa sa kamay mo kung papayag ka sa offer ko. Na ilang ulit ko nang inialok sa'yo. Sorry, Dante. Sorry? Tip mo lang ang pwede kong tanggapin, hindi ang offer mo. Hindi kita pwede makasama sa labas? Hindi ako sumasama sa labas kahit kanino. Ay, pinalipat ko pa naman sa ibang mesang tauhan ko para magkasarilinan tayo. Para magkaintindihan. Dahil mula nang mabiyudo ako, ikaw lang ang babaeng muling nakapagpatibok ng puso ko. Kaya nga madalas ako dito sa bar na to eh. Dahil sa'yo. Sa iba mo na lang iukol ang paghanga mo sa akin, Dante. Hindi lang naman akong GRO rito eh. Isa pa, hanggang pagsayaw at pagtable lang ang trabaho ko. Merle, ikaw ang kursunada ko. Pasensya na talaga. Pero kahit nag-GRO ako dahil sa hirap ng pamilya namin, hindi ko ipinagbibili ang sarili ko. Pasensya na. Nakikiusap ako sa'yo, Elmo. Nagmamakaawa ako. Huwag kang mamroblema, Bea. Huwag mong problemahin ang pagsasabong ko. Alam mo, libangan ko na yun kahit nung binata pa ako. Pwede mo namang tigilan yun kung gugustuhin mo. Oh, Bea, huwag mong problemahin ang nag-iisang bisyo ko. Ba't di ako magpaproblema? Dahil sa pagsasabong mo, napapabayaan mo na ang trabaho mo. Kaya natatanggal ka sa mga napapasukan mo dahil mas maraming oras ang inuubos mo sa pagsasabong.
Madalas ka namang natatalo. May araw na binabuenas din ako. Pero madalas na kahit panggastos natin dito sa bahay, itinatapon mo sa iyong bisyo. Kaya mahirap na nga tayo, lalo pang nagiging miserable ang buhay natin kahit dadalawa lang tayo. Paano pa kaya kung nagkaroon tayo ng mga anak? Kami problema at baka makasama sa'yo. Sabi ng doktor, nung minsang nagpagamot ka dahil sa pagsakit ng dibdib mo, masama sa'yo ang ma-stress. Dahil malamang may diferensya ang puso mo na namana mo pa sa pamilya nyo. Dahil sa sakit sa puso, namatay mga magulang mo. Kung ayaw mong mapasama ako, tigilan mo lang pagsasabog. Tigilan mo na! Bea naman. Kung di mo titigilan ang bisyo mo, malamang mamamatay ako sa sobrang konsumisyon. Elmo, huwag mong intindihan ang pagkontra ni Bea sa pagsasabong mo. Masama nga sa asawa ko magalit, Art. Kaya para di na kami magtalo, naparito na ako sa inyo. Para makita ko tuloy ang bagong bili mong panabong na kinukondisyon mo na pala, Art. Bahala ko na kasing isa lang sa ruweda to sa susunod na linggo eh. Pahawak ka. Oh, ayan. Ang ganda naman ang katawan nito. Pwede na nga nating ilaban to. Ikaw lang eh. Sa halip na paglilibang ang iniisip mo, pinuproblema mo, di mo dapat problemahin. Nasasabi mo lang yan dahil binata ka pa. Kaya di mo naintindihan ang sitwasyon ko. Pwede ba namang di kita maintindihan, magka-chokara tayo at matagal na magkasangga sa bisyo? Kontrang-kontra nga misis ko sa pagsasabong ko. Lalo pa nang mabalitaan niyang may mga sabungerong nawawala. Ayoko namang problema siya at magkasakit siya dahil sa pag-aalala at konsumisyon sa akin. Ikaila at ilihim mo na lang sa misis mong pagsasabong mo. Ganun lang kasimple yun. Para hindi na kayo magtalo. Ay, naku, kung sa bagay, Art. Tama ka. O siya, susunduin kita. Kakaila at itatago ko na lang sa misis ko ang bisyo ko dahil hindi ko na maalis sa katawan ko ang sabong. Hindi na talaga maalis kahit ano ang mangyari. Elmo, araw natin ngayon. Oo nga, Art. Panalo ang manok mo ng isa lang natin kanina sa ruweda. Kaya nga paglabas natin sa sabungan, inuwi ko na yung manok ko eh. Para maitreat kita rito sa restaurant. Umorder ka na ng gusto mo. At sa laki ng panalo ko, babalatuan pa kita. Sana kanina mo pa ako binalatuan sa sabungan para nakataya ako ron. Bakit? Di ka ba nakapusta kanina? Anong ipupusta ko wala akong pera. Hoy, nakita ko pumupusta ka. Dun sa laban ng ibang manok. Mga financer lang na kumuha sa akin kaya nagkristo ako sa kanila. Pero lahat naman ng kursunada nilang manok natalo. Sa susunod na sumalida uli tayo sa sabungan, huwag ka nang lalayo sa tabi ko. Mabuti pa nga yan. Gusto kitang kasama kasi mahusay kang pumili ng manok na nagpapanalo. Hindi naman sa mahusay akong pumili. Sa tagal lang ng pagsasabong ko, nakakaintindi na ako sa pagkilatis na mga manok na Yamado. Bigyan mo ako ng tip ng mga palatandaan ng mga manok na Yamado. Eto, dapat ang manok mo makinis ang balahibo. Tipto ko maglakad at di flat-footed. Sa pagkahig nakafocus ang mga mata sa kalaban at kapit na kapit ang mga kuko sa lupa. Ano pa? At ang paglakad ng manok sa ruweda, dapat kalmado lang siya. Aware sa paligid kahit maingay. At hambog ang forma niya. Tatandaan ko mga yan. Naku pare, marami pa akong tip na ibibigay sa'yo, Art. Pero bago yun, order na muna tayo dahil gutom na talaga ako. At order na rin ako ng papasalubong ko sa misis ko, ha? Okay. Waiter! Bostante!
mga naging laban natin kanina sa rueda, mas marami ang naipanalo natin. Kaya nga niyaya kitang lumabas na sa sabungan para may blowout kita, Jack. Mahusay ka kasing mangursunada ng pupustahang manok, boss eh. Di naman. Mas panatag lang ang loob ko kung pupustahan natin yung Liamado. Nakakalamang sa laban. Mahusay ka talagang mangursunada ng manok, boss. Sa pagkursunada lang sa babae ako mahina, Jack. Boss naman, di naman ganun. Totoo naman eh. Sa tagal na ng pagiging biyudo ko, minsan na ako nagkakursunada uli sa babae. Sumablay pa. Si Merle ba yan, boss? Oo. Kahit silawin ko sa pera eh, mailap pa rin sa akin. Pakipot lang yung mga GRO na yan, boss. Ba't naman siya magpapakipot sa akin? Nagpapataas ng presyo. Jack, marunong akong bumasa ng tao. Iba si Merle sa mga nakatable ko ng GRO. Hindi siya mukhang pera. Kaya nga, lalo ko siya nagugustuhan eh. Sa pagkilatis naman sa chicks ako mahusay, boss. Di lang sa pagiging driver bodyguard mo. At sa pagkikristo sa sabungan. Jack, ipapaputol kong isang daliri ko kung di mangyayaring inaasahan ko na babagsak rin si Merle sa mga kamay mo, boss. Heh. Bea! May pasalubong ako sa'yo. Kumita ako ng kaunti sa pagbabarker sa terminal ng mga jeep. Kaya bumili ako ng pansit na paborito mo. Elmo. Ha? Bea? Bea! Ba't nakahandusay ka sa sahig? Na paano ka? Ano nangyari sa'yo? Elmo, isinugod mo sa ospital ang asawa mo? Oo, Art. Kaya pag uwi namin nagtuloy ako rito sa bahay niyo. Buti narito ka. Kararating ko lang. Kaya pinadoktor ko si Bea pag uwi ko kanina sa amin. Dinatnan ko siya nakahandusay sa sahig. Bago ko dumating, nahilo raw siya at nanlabo ang mga mata niya kaya siya nabuwal. Bakit daw siya nagkaganon? Sabi ng doktor, ang pagkahilo daw ng asawa ko, panlalabo ng mga mata, pati na ang panlalamig ng mga binti niya at paanong mga nakaraang araw at ang pagsakit ng kanyang dibdib na kinakapos pa ang paghinga. Malamang sintomas daw ang mga yon na may sakit siya sa puso. Di ba ganun na rin ang sinabi sa misis mo ng mga naunang doktor na pinagdalhan mo sa kanya? Oo, kaya nga gusto ko mati ako may diferensya nga ang puso ng asawa ko para magamot na siya pero... Pero ano, Elmo? Kailangan daw sumailalim siya sa 2D echo. Ano yun? 2D echo. Pagsusuri para malaman kung may sakit nga sa puso si Bea. Ay, ipasuri mo na agad ang misis mo para maagapang magamot kung may sakit nga siya. May malaking halaga ang kailangan sa pagsusuri sa kanya, Art. Kaya naparito ako sa inyo. Baka naman, mapautang mo sana ako. Nako, yan ang problema. Wala na akong pera. Nanalo tayo sa sabawan kanina, Art. Naibayad ko na sa mga utang ko ang hawak kong pera. Sa susunod na linggo pa ako makakapaningil ng upa sa 2 pintong barong-barong na pinaparentahan ko sa squatters area. Ay, paano na kaya to? Paano ko kaya maipapagamot ang asawa ko? Wala ka bang ibang alam na mauutangan ng malaking halaga? Ang alam pala ng asawa mo, Elmo, nagbabarker ka sa terminal ng jeep. Oo, Mel. Nagkaila ako sa kanya para lang di na kami magtalo. Iwo kasi sumama ang loob niya at ma-stress siya. Naiintindihan kita. Nagtatapat ako sa'yo dahil bukas na aklat naman sa'yo ang buhay ko. Naghihirap lang naman ang pamilya niyo dahil wala kang regular na trabaho. Magkakatrabaho rin ako.
At nagbibisyo ka pa kamo. Nagbabaka sakali lang naman ako na paminsan-minsan sa sabungan. Kahit pa paano. Pag ginawa ko ang misis ko, pag puweras ako sa sabong. Kung mapera lang ako, Elmo, tutulungan kita. Hindi naman ako naparito sa bar para humingi ng tulong sa'yo. Gusto ko lang makakausap ka para kahit pa paano. May hinga sa'yo ang problema ko. Kasi nagsisikip ang dibdib ko at sumasakit ang ulo ko pag naisip kong may sakit ang asawa ko. Pero di ko talaga maipagamot dahil sa kahirapan namin. Ha? Oh, ba't ka natigilan, Merl? Si Jack at ang amo niya. Narito rin pala sila sa bar. Nasa dulong mesa at nakatingin sa atin. Baka gusto na naman ng Dante na yun na tumable ka sa kanya. Masama ang tingin nila sa atin, lalo na si Jack. Kung makatitig sa'yo, para siyang lalamon ng tao. Bostante, babalibagin ko na ng bote yung Elmo na yan. Wag, Jack. Huwag kang gagawa ng gulo rito sa bar. Nakakangipit siya, boss eh. Hindi ako nagtimbi. Binalibag ko na talaga yan ng bote. Naibagsak ko na lang tuloy dito sa mesa. Akala ko sinabihan mo ng sabungerong yun na ipaubayan niya na sa akin si Merl. Oo nga. At pinagbantaan ko pa siya. Ba't itinable pa rin niya si Merl? Nahalatang malapit sa kanya. Umahawak pa sa kamay ni Elmo habang nag-uusap sila. Kinakaribal ka ng pipitsugin yung boss ha. Ikaw na big time financier sa sabong? Kakataluhin niya? Walang respeto sa akin ang Elmo na yun ha. Ayoko pa naman ng kinakaribal ako. Akong bahala, boss. Sa ayaw at sa gusto ni Elmo, didistansya siya kay Merl. Pag hindi, mamanasin siya sa akin. Elmo! Ha? Jack! Sinundan kita rito sa labas ng bar dahil... Huwag mo ako kwelyohan! Kinausap na kita! Sinabi ko na siya yung ipaubaya mo na si Merl sa amo ko dahil kursunada ni Boss Dante ang GRO na yon. Ba't kinakaribal mo pa rin ang amo ko, ha? Bakit? Hindi ko kinakaribal ang amo mo! Sinungaling! Wag, Jack! Di ko lalaban sa'yo! Di lang kita sisikmuraan. Kumasa ka! Sa laki ng katawan mo, alam kong wala akong laban sa'yo. Sa mano-mano. Alam mo naman pala eh. Bakit kinakatalo mo si Boss Dante? Maniwala ka sa akin. Di ko kinakaribal ang amo mo. Wala kayo dapat ikagalit sa akin. Pagkakaila ka pa, kitang-kita namin na malapit na sa'yo si Merl. Magiging malapit ba siya sa'yo kung di mo pinopormahan? Kursunada mo rin siya. Nagkakamali ka. Hindi ko pwedeng pormahan si Merl dahil... Tama na! Para magtanda ka. Jack, wag! Ha? Huwag mo saktan si Elmo! Huwag kang makialam sa amin, Merl. Binabalaan kita, Jack. Pag di mo tinantanan si Elmo, tatawag ako sa presinto, ipapapulis kita. Kung di umawat ang Merl na yon, Boss Dante, bugbog sarado sa akin yung Elmo na yun eh. Inawat na rin kita at niyaya nang umalis na tayo sa bar para di tayo mabandon, Jack. Halatang halata na may simpatya ang GRO na yung kay Elmo. Tumakbo nga agad siya palabas ng bar nung ibulong sa kanya ng kasama niyang GRO na ang huling nakatable niya, ginugulpi mo. Ang ipinagtataka ko naman, boss, di naman gwapo si Elmo at wala rin pera. Ba't malapit sa kanya si Merl? Akala ko nga sila na, kaya inusisa ako si Merl nung tumable siya sa akin. Pero di raw sila magsyota ni Elmo. Baka naman, pinapaikot ka lang ng GRO na yan, boss. Pwede, pero di ako padadaig sa isang pipitsuging sabungero lang.
Sa sakit ng katawan na natikman ni Elmo sa akin kanina, sigurado di ka na niya kakaribalin, boss. Paano kung maging karibal ko pa rin siya? Gusto mo, burahin ko na siya ng tuluyan sa mundo eh. Jack, sabihin mo lang, boss. Bago mo ako maging driver bodyguard, nakulong na ako sa kasong murder. Sisiw lang sa akin magtumba ng tao. Sisiw na sisiw sa akin yung Elmo na yan. Bea! Elmo, buti dumating ka na. Ba't ka umiiyak? Patawag mo ang dibdib mo habang nakaupo ka. Bago ka dumating, sumumpong na naman ang pagsakit ng dibdib ko. Pati ng ulo ko at nahihirapan na naman ako huminga. Bea, huwag ka mag-alala. May hiraman na ako ng pera sa makalawa. Para mapacheck up na kita at malaman natin kung ano ang dahilan ng mga nararamdaman mo. Elmo, natatakot ako. Bea. Baka may sakit akong delikado. Ano, Elmo? Malubhang sakit sa puso ng asawa mo? Yun ang lumitaw sa pagsusuri sa kanya, Art. Ang resulta ng ginawa sa kanyang 2D echo. Malubhang diferensya sa puso ng asawa ko. Kaya kailangan talaga siya maoperahan. Kaya pala, pagpasok mo pa lang dito sa sabungan at papalapit ka pa lang sa akin, napuna ko nang lulugo-lugo ka. Aabutin daw ng 500,000 ang magagastos sa pagpapaopera sa misis ko. Ha? 500,000 piso? Oo. Ay, napakalaking halaga naman nun. Ikaw lang nalalapitan ko, Art. Elmo, kung nabigyan kita ng pampacheck up sa misis mo, hindi kita mapapautang ng pampaopera sa kanya. Alam ko naman yun. Kahit naawa ako sa misis mo at gusto ko kayong matulungan, wala akong alam na mapagkukunan ng 250,000. Naintindihan ko, Art. Tsaka bakit naparito ka pa sa sabungan? Di ko na alam kung saan ako pupunta, kung kanino ako lalapit. Huwag mo na akong samahan sa pagsasabong. At huwag ka na rin muna magkristo sa ibang financer. Pag nanalo ako, babalatuhan na lang kita. Umuwi ka na muna sa inyo at bantayan mo misis mo. Art, hindi ko na talaga alam. Elmo, sa lubha ng sakit ng asawa mo, baka kung mapano siya pag nag-iisa siya. Pasensya na talaga, Merle. Baka akalain ng bouncer dito sa bar na nagwawala ka. Hindi talaga. Hindi ko lang napigilan ng emosyon ko. Naiintindihan kita. Dahil sa malaking awa ko talaga sa misis ko. Ay, naku, kawawa ka naman. Pero huwag ka mamroblema. Paano? Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaopera. Baka magkasakit ka rin dahil sa sobrang pamumroblema mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sige, Elmo, umiyak ka para mailabas mong bigat mong dinadala sa dibdib at isip. At para kahit papano, lumuwag ang kalooban mo. Lagi mong tatandaan na lagi ako narito para sa'yo. Ay, narito ako, Elmo.
nakikita ko, Boss Dante. Yumayakap si Merle kay Elmo. Malamang magsyota na sila. Lumabas na tayo dito sa bar. Kapapasok lang natin, boss. Lalabas na tayo. Saka na tayo uminom. Di mo iti-table si Merle ngayon, boss? Hindi na, saka na. Nawala na ako ng ganang uminom at itable si Merle dahil sa nakita kong pagyakap niya kay Elmo. Boss Dante. Hayop na Elmo ngayon. Anong meron siya na wala ako at masyadong malapit sa kanya si Merle? Ano? Elmo, ang sakit na naman ng dibdib ko. Dahil sobrang sakit ng dibdib ko, natabig ko ang silya at muntik na ako mabuwal kung di mo ako maagap na naalalayan. Sumasakit ang dibdib ko. Sumasakit. Pati ng ulo ko. Pati ang tuhod ko. At nahihirapan na naman akong huminga. Elmo, tulungan mo ako. Naku. Gusto ko itang tulungan, Bea. Kung pwede nga lang na ako na ang magkasakit. Sa akin na malipat ang sakit mo. Gugustuhin ko nang ako ang mahirapan. Huwag ko lang makita naghihirap ka. Hirap na ako. Kailangan talaga maoperahan ka para bumalik ka sa sakit mo. Paano ako makakapagpagamot? Paano ako makakapagpa-opera? Gagawa ako ng paraan. Saan ka kukuha ng pera? Napakalaki ng halagang kailangan para ako maoperahan. At wala naman tayo mapagkukunan ng malaking halaga. Huwag kang mawala ng pag-asa, Bea. Huwag. Hindi na yata ako tatagal sa sakit ko. Bea, huwag ka susuko. Ba't di ba ako mamatay? Huwag mo naman sabihin. Mabuti pa mamatay na ako para matapos na paghihirap ko sa sakit ko. Gusto ko nang mamatay. Elmo, huwag kang umiyak. Awang-awa ako sa asawa ko, Art. Magpakatatag ka. Hirap na siya sa sakit niya. Natigil ang paghihirap niya na makatulog siya. Kaya iniwan ko muna siya sandali para mapuntahan kita. Kung may maitutulong nga lang ako sa asawa mo eh. Parang sasabog na ang dibdib na tulo ko sa laki ng problema ko. Wala ko alam na mautangan na malaking halagang kailangan para maoperahan ang asawa ko. Sabi pa naman ng doktor, pag di naoperahan si Bea sa lalong madaling panahon, malamang lalong lumaba ang sakit niya. Baka ma-stroke siya. Malamang ikamatay niya. Kaya di ko alam ang gagawin ko. Ayaw ko lalong lumala ang sakit ng asawa ko. Ayoko mawala siya sa akin. Huwag mong ipakita sa asawa mo na namumroblema ka. Na nanghihina ka dahil sa kalagayan niya. Para hindi siya panghinaan ng loob. Para hindi rin siya sumuko at mawalan ng pag-asa. Gusto na nga niyang mamatay para matapos na ang paghihirap niya. Tina'y kinababahal at kinatatakutan ko. Baka dahil sa sobrang paghihirap ng misis ko sa sakit niya, isipan niyang tapusin na ang buhay niya. At yun ang ayoko mangyari. Di ko yata makakaya mawala sa akin ang asawa ko. Mahal ko si Bea, mahal ko siya. Elmo, awang-awa ako sa'yo. Lalo na sa asawa mo. Kaya
Papayuhan kita ng alam kong tanging paraan para maipa-opera mo ang asawa mo. Sabihin mo, Art. Sabihin mo. At kahit kanino, lalapit ako. Matulungan ko lang si Bea. Mandugtungan ko lang ang buhay na asawa ko. Maoperahan lang siya. Gumaling lang sakit niya. Wala kang kailangang lapitan. Meron ka lang kailangang gawin. Kahit ano gagawin ko, maipa-opera ko lang ang asawa ko. Magkakaroon ka ng malaking halaga at maipapa-opera mo ang asawa mo kung mananalo ka sa sabong. Paano ako mananalo sa sabong? Wala naman akong pamusta. Kaya mo bang maging mananabit? Mananabit? Oo. Pumapago sa sabong kahit walang pamusta. Ha? Pupusta ako sa sabong ng walang pera? Wala na akong pag-asang gumaling pa sa sakit ko. Kaya kaysa magpatuloy ang paghihirap ko, ang lubid na itong itinali ko sa itaas ng pinto at nakapalupot sa leeg ko. Ito ang tatapos sa paghihirap ko sa buhay ko. Habang nag-iisa ako rito sa bahay, tatalon na ako sa silyang tinutungtungan ko. Magbibigti na ako. Bea! Ano yung bumagsak dyan sa loob ng bahay? Bea! Bea, ba't ka nagbigti? Tanggalin ang lupit na nakasilo sa leeg ko, Elmo. Hayaan mo tapusin ko ang aking paghihirap. Bea, huwag ka mawala ng pag-asa, huwag ka sumuko. Maupirahan ka, gagaling ka sa sakit mo, mabubuhay ka pa na matagal. Pabayaan mo na ako. Gusto ko na matapos ang paghihirap ko. Bea! Bea! Ano, Elmo? Nasa ospital ang asawa mo? Oo, Merle. Pinakonfine ko na siya dahil nawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Nagbigti na siya. Kung di ko siya naagapan mapigilan, nabiyuda na ako. Awa ka naman. Sa asawa ko ako awang-awa. Di ko na malaman kung paano ko siya matutulungan. Saan ako pupunta? Kung kanino ako lalapit? Parang sasabog na ang dibdib ko at ulo ko sa sobrang bigat ng problema ko. Kaya naparito na ako sa bar. Kung may maitutulong lang ako sa asawa mo kahit di pera, kahit papalakas ko lang loob niya para wag siyang mawalan ng pag-asa. Merle, ang pagmamalasakit mo sa amin kahit papaano, nakakapagpaluwag na sa pagsisikip ng dibdib ko. Elmo. Sapat na sa akin na nakausap ka kahit sandali lang. Babalik na ako sa ospital. Baka magising na si Bea at hanapin niya ako. Baka kung ano na naman maisipang gawin na asawa ko. Jack, ba't ka napailing, Boss Dante? At ba't parang galit ka? Pagparada natin dito sa parking lot, namataan kong lumabas sa bar si Merle. Kasama si Elmo. Ha? Nagpapara sila ng taxi, Boss? Sumakay sila ng taxi. Akala ko ba, Boss, di pumapayag ang GRO na yun na mailabas ng kanyang customer? Yun nga hindi ko maintindihan eh. Ang labis na ipinagtataka ko, ba't sumama si Merle na lumabas sa Elmo na yon?
Bakit? Imposible namang may maibayad ang sabongerong yun kay Merle na hihigit sa kaya mong ibayad sa GRO na yan, boss. Mula nang mamatay ang misis ko, ngayon lang ako uli nasaktan ng todo, Jack. Sabi mo nga, boss, nung minsang nalasing ka, sa laki ng pagmamahal mo sa iyong asawa, nung maaksidente siya at nadurog ang kanyang puso, handa mong ibigay ang iyong puso para mailigtas siya. Dahil nga mahal kong asawa ko ng higit pa sa buhay ko, Jack. At kaya kahit gipit ako sa pera nung panahong yon, ginawa kong lahat, wag lang siyang mawala. Pero nalagutan din siya ng hininga. Unti-unti ko lang natanggap ang pagkamatay ng asawa ko nang malibang ako sa sabong. Pero ang kirot ng pagkawala ng misis ko ay gaya ng sobrang kirot na nararamdaman ko ngayon sa pagsama ni Merle sa ibang lalaki. Ewan ko ba kung bakit napamahal ng todo sa akin ang GRO na yon. Anong desisyon mo, boss? Buburahin ko na ba si Elmo sa landas mo? Ano? Itutumba ko na ba yung karibal mong pipitsuging sabongero? Ba't iniwan mo sa ospital ang misis mo, Elmo? May kasama siyang pansamantala roon, Art. Kaya naparito ako sa inyo. Palis na ako eh. Saan ang lakad mo? Sa sabungan. Sasama ako. Para may salba ko ang buhay na asawa ko. Huwag mong sabihin... Oo, Art. Susundin ko na ang payo mo. May pa-opera ko lamang ang asawa ko. Pupusta na ako sa sabong kahit wala akong pera at bahala na. Ano, Jack? 500,000 piso? Oo, boss Dante. 500K ang pusta ni Elmo. Big time yata nakuha niyang pinanser. Kaya malaki yung pago niya. Gusto yata tayong paandara ng ungas na yun kaya nagkristo sa big time financer, ah. Ikokol ba natin ang pusta niya? Call, Jack. Okay. Manalo o matalo si Elmo. Ngayon ang huling araw ng kanyang pagsasabong. Sawala! 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 Naku! Nalinti ka na, Elmo! Napuruhan ng manok na pinustahan natin, Art. Kumikisay na bumagsak. Talo ang manok na napustahan ko. Ang 500,000 piso. Patay ako ngayon. Sumibat ka na, Elmo. Iwanan mo na ako. Iligtas mo ang buhay mo. Bustante, naisahan tayo ni Elmo. Malamang pumusta siya kahit wala siyang pera. Maninipat pa ng ungas na yun, ah. Nang matalong pinusta niyang manok, bigla na lang siyang nawala sa sabungan. Tinakasan ang obligasyon niya sa atin. Ang malaking halagang dapat niyang bayaran. Lumabas tayo agad sa sabungan at naghanap sa kanya pero di natin siya makita. Lalo lang niya akong binigyan ng dahilan para iligpit siya. Bustante, trabahuhin mo na siya, Jack. Okay, boss. Hahantingin ko na si Elmo. Huwag mo nang patagalin ang buhay ng sabungerong mananabit. Art? Ha? Elmo? Di mo ba ako patutuloyin? Sige.
Pasok ka. Ba't nagpalinga-linga ka muna sa paligid bago mo ako pinapasok? Siniguro ko lang na walang nagmamanman sa'yo. Ba't ka naparito sa amin? May ikibalita lang ako sa'yo sa nangyari sa sabungan nung umalis ako roon. Galit na galit sa'yo si Jack, tsaka yung amo niya. Alam ko magagalit sila sa akin dahil sa laki ng perang dapat ko ibayad sa kanila na tinakbuhan ko. Kung ako sa'yo, magtatago na ako sa malayo, pare. May iwan ko ba ang asawa ko? E di isama mo kahit saan ka magpunta. Mahirap yun. Ayoko malaman ni Bea ang problema ko sa sabungan. At mahirap sa kalagayan niya na bumiyahe sa malayo. Pasensya na, Elmo, pero wala na akong may tutulong sa'yo. Art! Kung pwede, dumistansya ka muna sa akin. Ayoko madamay sa galit sa'yo ng mga taong nagawa mo ng atraso. Nahihilo na naman ako, Elmo. Lumalabo na naman yung mga mata ko. Maiwan muna kita rito sa bahay, Bea, ha? Bibili ako ng gamot mo. May pera ka? May natira pa ako sa tulong na ibinigay ng pinsan ko para mailabas kita sa ospital. Lakad na ako, ha? Sige. Kailangan magmadali ako sa pagbili ng gamot. Baka pag napag-isa si Bea sa bahay, ma-depress na naman siya. At kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. Huwag kang papalagay mo! Jack! 45 tong nakatutok sa tagilira mo. Sasama ka sa akin. Pag pumalag ka, babaunan ko ng balang katawan mo. Mapapadali ang buhay mo. Buti hindi ka pumalag kanina nung isakay kita sa kotse. Nakarating ka pa nang humihinga rito sa abandonadong bodega. Lumabang ka! Laban! Hindi ako kakasa sa'yo. Saksakan ka naman pala ng duwag eh. Lakas mong gaguhin kami ng amo ko. Mananabit ka pala? Pinapago ka sa sabungan ng wala kang pera? Minsan ko lang ginawa yun. At sa dinami-dami ng tao, kami pa ng amo kong kinatalo mo. May sakit kasi ang asawa ko at kami pa! Jack! Maawa ka sa akin, Jack! Malas mo, wala sa bokabularyo kong awa. Kaya kahit di ka na makagulapay, matitikman mo ang ngit-ngit ko! Ano, Bea? May dumukot kay Elmo? Oo, Art. Kaya kahit medyo nahihilo pa ako at nanlalabo pa ang mata ko, nag-tricycle ako papunta rito sa inyo. Huwag kang masyadong mag-alala. Ayon sa kapitbahay kong nagsumbong sa akin, paglabas ni Elmo sa bahay namin kanina, may isang lalaking nagtutok ng baril sa kanya at pinilit siyang pinasakay sa kotse na pinaharurot agad papalayo. Kaya hindi na naplakahan ng kapitbahay namin ang sasakyan. Baka kung mapano ka. Art, kayo ni Elmo ang alam ko madalas magkasama. Baka may alam ka kung sino dumukot sa asawa ko. Wala akong ideya, Bea. Kung may alam ka, huwag ka na magkaila. Parang awa mo na. Para hindi mapahamak si Elmo. Maawa ka sa asawa ko. Ipanatag mo ang loob mo, Bea. Ang alam ko, may sakit ka.
Baka kung mapano ka sa labis na pag-aalala sa kanya. Hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan ang asawa ko at kung ano na ang nangyayari sa kanya, hindi mapapanatag ang loob ko, Art. Mamamatay ako sa sobrang pag-aalala kay Elmo. Mamamatay ako. Dante, kararating mo lang dito sa bar, uminom ka kaagad. Gusto ko kasing malasing agad para makalimutan kong sama ng loob ko sa'yo, Merle. Ha? Masama loob mo sa akin? Sabi mo, di ka sumasamang lumabas sa mga customer mo. Totoo yun. Ba't nailabas ka ni Elmo? Si Elmo? Kaya kong doblehin o triplehin ang bayad niya sa'yo. Sumama ka lang sa akin. Dante, wala kang dapat ikasama ng loob sa akin. Namimili ka ng customer na sinasamahan? Nagkakamali ka, hindi ko customer si Elmo. Boyfriend mo siya? Hindi. Pinsan ko si Elmo. Ha? Pinsan mo? Oo, kaya madalas siyang pumarito sa bar para maghinga sa akin ng kanyang problema. Dante, napakabigat ng problema ni Elmo. Malubha ang sakit sa puso ng kanyang asawa na kailangang agad maoperahan para maisalba ang buhay. Dahil nga sa labis na paghihirap ng asawa niya sa sakit, nagtangka itong magpakamatay. Kaya sumama ako kay Elmo sa pagdalaw sa kanyang asawa sa ospital. Pero wala rin akong maitulong sa kanila. Kahit nakikita kong hirap na hirap ng asawa ni Elmo sa sakit niya. At kahit nakikita kong halos masiraan na ng bait ng pinsan ko dahil hindi niya malaman kung anong gagawin niya para maisalbang buhay ng kanyang asawa. Kaya awang-awa ako kay Elmo at sa asawa niya. Dante, awang-awa ako sa kanila. Maawa ka sa akin, Jack. Maawa ka. Ginago mo kami ng amo ko, Elmo. Kaya gaganti ako sa panggagago mo sa amin. Uunti-unting kong pagtoda sa'yo. Kaya iginapos kita. Puputulan kita ng mga daliri sa mga kamay at paa. Puputulan pa kita ng dila. At lalaslasing ko ang leeg mo. Pupugutan din kita ng ulo. Oh, Jack. Huwag mo akong patayin. Nagawa ko lang maging mananabit. Pusta naman walang pera. Dahil sa sobrang awa ko sa asawa ko. Malubha ang sakit niya. Hirap na talaga siya kaya nagtangka na siya magpakamatay. At di ko kayang panoorin ang paghihirap na asawa ko. Munti-munti pagkamatay niya. Sa kawalan ko ng magawang paraan para matulungan ang asawa ko, nagmakasakaani akong may salba ang buhay niya. Kahit sa maling paraan. Kahit sa pamamagitan ng pagpusta sa sabog na walang pera. Lokohin mo sarili mo! Totoong may malubhang sakit ang asawa ko, Jack. At ang sobra kong awa at pagmamahal sa kanya dahilan kaya itinaya ko ang buhay ko sa sabog. Totoo man ang mga sinabi mo, wala akong pakialam. Kaya di rin kita maiintindihan. Naiintindihan ko siya, Jack. Ha? Bastante? Naiintindihan ko si Elmo. Dahil gaya niya, dumating din sa akin ang sandaling itinaya ko rin ang buhay ko. Pumusta rin ako noon sa sabong ng walang pera, kapalit ng buhay ng asawa ko. Ha? Sir Dante? Naawa ako sa iyo, Elmo. Kaya kakalimutan ko ng atraso mo sa akin. At tutulungan kita para maisalba ang buhay ng asawa mo. Salamat, Sir Dante. Maraming salamat po talaga.